Bago pa man magumpisang digmaan between monarch at mga rulers, ay meron nga nag-iisang monarch na naging malapit sa absolute being or nagmimistulang kanang kamay nito sa mga bagay-bagay. At siya ay walang iba kundi si Ashburn, ang Shadow Monarch or kilala bilang King of the Dead. Dati nga siyang emissary or sugo ng absolute being. Ito nga yung dating tawag sa mga rulers nung hindi pa nila napapaslang ang absolute being. Dahil nga sa pansariling interes ng kanyang mga kauri ay humantong ito sa pagtatraidor or rebellion na naging sanhi ng malawakang digmaan na ikinasawi ng absolute being at ni Ashburn sa kamay ng mga rulers. Bali sa video nga na ito ay pag-uusapan natin kung sino nga ba si Ashburn. Then ano ang naging rason kung bakit siya naging Shadow Monarch at naging kalaban ng mga rulers. At sa last part ng video na ito ay malalaman natin kung bakit si Song Jinwoo ang pinili niya para maging vessel. Kaya't mas mabuting tapusin mo ang video na ito. So reminder before we begin, spoiler alert dahil marami-raming topic ito na nagmula sa manhwa or light novel. Para hindi ka ma-spoil, skip mo na lang. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Before we begin, kilalanin muna natin kung sino si Ashburn dati. Si Ashburn nga ay kilala bilang ang dating greatest fragment of brilliant light. Ang title na ito ay binibigay sa nangunguna sa fragment of light. Siya nga ang naging mistulang kanang kamay ng absolute being or ang pinakatapat na tagasunod. Marami nga silang emissaries or sugo ng absolute being. Bago pa man sila mag-exist sa mundo or create ng absolute being, ay sineparate nga ng absolute being ang existent nila into two, which is light and dark. Ang mga emissaries na katulad kay Ashburn ay napapabilang sa light. Then the other side naman ay mga sovereign or ang currently na tinatawag natin na mga monarch. Sila naman ang nagmimistulang destroyer or kalaban ng mga emissaries. Matagal na panahon na naglalaban ang dalawang panig na ito at napansin nga ng mga emissaries na walang ginagawang hakbang ang absolute being para mapahinto ang digmaan ng dalawa na siya mismo ang nagsimula. At doon naisip ng mga emissaries na ang nagaganap na digmaan sa dalawang panig ay parang for entertainment lang sa creator nila, which is inaakala nila na nilikalan sila para sa pansariling interes ng creator. Kaya't napagpasya ng lahat ng fragment of light, bali ang fragment of light ang umahawak or nagmimistulang pinuno ng hukbo ng absolute being bukod kay Ashburn. At dito napagpasya nilang magalyansa at magrebelde sa kanilang creator. At dito papasok ang malaking digmaan. Si Ashburn ang isa sa fragment of light ang hindi sumang-ayon sa kagustuhan ng iba niyang kasamahan ng mga fragment of light at nakapag-decide na depensa ng minamahal niyang creator which is ang absolute being sa binabalak na rebellion ng kanyang kasamahan. Dahil outnumber nga sila ay natalo ang hukbo ni Ashburn na naging sanhi sa kanyang katapusan. Pero sa inaakala niya katapusan na ng kanyang buhay ay nagkaroon ng milagro. Narealize nga ni Ashburn na mayroong tinagong absolute being na itim na kapangyarihan sa kanyang katawan at ito ang naging dahilan ng muli niyang pagkabuhay mula sa kamatayan. Nagawa nga ni Ashburn matanggal ang lahat ng sibat na nakatusok sa kanyang katawan at muling buhayin ang ibang emissaries na namatay sa digmaan. Dahil nakapag-decide siya na gamitin ang kapangyarihan na pinagkaloob ng absolute being sa kanya bilang King of the Dead ay ililigtas niya ang kanyang creator. Pero sa pagpunta ni Ashburn upang iligtas ang absolute being sa palasyo ay nagawa na pala ng ibang fragment of light tapusin ang buhay ng kanilang creator na naging dahilan ng matinding galit ni Ashburn. Napagpasyan nga ni Ashburn na kakalabanin niya ang lahat ng fragment of light, lalong-lalo na ang the brightest fragment of brilliant light na naging pasimuno ng rebellion. Bali dito unang naranasan ni Ashburn na traidorin ng kanyang sariling kauri. At ito ang introduction kung sino si Ashburn sa past life niya. So alamin naman natin kung bakit siya naging Shadow Monarch. Well, dahil nga ito sa kapangyarihan ng absolute being. For my own theory nga, ay for sure na napredict na nga ng absolute being na tatraido rin siya ng fragment of light. Alam rin kasi ng absolute being na ang lahat ng bagay ay may limitasyon. Na even siya ang naghahari at creator, meron pa rin kaya siyang lokohin or ang pinaka-worst ay tapusin ang kanyang buhay. At isa lang talaga yung buong puso niya pinagkakatiwalaan. At ito ang the greatest fragment of brilliant light na si Ashburn. Namatay si Ashburn sa digmaan. Ang pagpapakita na kamatay ni Ashburn ay nagsisimbolo ng kadiliman at ito ang panghahawakan niyang kapangyarihan as a King of Dead. Ang kamatayan ay nagre-replicate sa darkness pero hindi ibig sabihin nun ay isang sovereign si Ashburn or destroyer. Dahil bago pa man magawa ng absolute being ang lahat, si Ashburn ay kinilala na nung una pa lang na emissaries. Ang walang sovereign naman ay ang original na kalaban ng mga emissaries. Bukod pa dyan, ang monarch ay isang title kung ano ang pinanghawakan nilang puwersa or pagkilala bilang kalaban ng mga rulers. Dahil sa pigatinga at pagtatraidor na naramdaman ni Ashburn
ay ito ang nag-udyok sa kanya upang sumali sa puwersa ng mga Sovereign or mas kilala bilang mga Monarch. Well, maiintindihan natin si Ashburn sa kadahilan ng as a new Shadow Monarch ay hindi niya pa namamaster or nalalabas ang full potential ng kanyang kapangyarihan at hindi sapat ang kanyang Shadow Soldier upang pantayan ng puwersa ang malaking hukbo ng mga rulers. Kaya't ang pagsama sa mga Monarch ay magandang hakbang dahil parehas sila ng layunin at matagal na panahon ito nakikipaglaban sa mga emissaries. Kaya't it's a great move for Ashburn na i-manifest muna yung kapangyarihan niya. Then naging sakto rin ito sa mga Sovereign knowing on chapter 163 ay nagawa ng mga rulers makapture si Legia, ang Monarch of Beginning or mas tinatawag na King of the Giant. Dahil si Legia ay isa sa mga makapangyarihan na Monarch, ang pagkawala niya ay naging malaking kawalan sa mga Sovereign sa kadahilan ng hindi magiging balanse ang lakas nila upang pantayan ang mga rulers. Ang mga rulers nga ay ang dating Fragment of Light. Matapos nila mapaslang ang Absolute Being ay prinokleman nila ang kanilang sarili upang tawaging rulers as a new gods. Hawak-hawak nga nila ibang various tools ng Absolute Being, including the powerful tools na Cup of Reincarnation na i-explain ko maya-maya sa dulo ng video na ito. Ginamit nga ng mga rulers ang tools na ito upang kalabanin ang mga Monarch at ang great example nga ng pagpapakita nila ng dominance ay ang pag-capture nila sa King of Giant. Naging alarming nga ito sa mga Monarch kaya wala silang nagawa kundi tanggapin ang alok ni Ashburn upang mapabilang siya sa mga Sovereign as a Shadow Monarch. Paalala ko lang, ang pagsapi ni Ashburn sa mga Sovereign ay umpisa ng pagtawag sa kanya as a Shadow Monarch. Bago ka pa man hirangin as a Monarch, ay dapat meron ka nitong tatlong babanggitin ko na katangian. Una ay dapat meron ka malakas na kapangyarihan na kayang sumira ng humanity or anything. Pangalawa, dapat meron kang hukbo na pinanghawakan same sa ibang mga Monarch na na-introduce sa storya. Or we can consider it as a leader sa kanya-kanya nilang puwersa sa Dimensional Rift. At ang pangatlo ay parehas kayo ng layunin na talunin ang mga rulers. Ika-clarify ko lang, ang mga Sovereign ay kumakalaban sa Absolute Being na ngayon ay napaslang na ng mga rulers. Kaya't ang mga rulers naman ang kumakalaban sa mga Sovereign, which is tinatawag na yon ng mga Monarch. At nadagdagan ito ng isa dahil kay Ashburn, kaya't imbis na 8 ay naging 9 na sila. Para mabilis nyo maintindihan, ang mga Sovereign ay against sa Absolute Being at nasasakupan nito. Din ang mga Monarch ay against sa mga rulers na nag-self-proclaim as a new gods na ngayon ay ang tinuturing na kalaban ng mga Monarch. Tinanggap nga ng mga Sovereign si Ashburn bilang pangsyam na Monarch sa kanilang grupo at nakasama nila ito sa maraming digmaan laban sa mga rulers. Pero sa nagaganap na girian ng rulers at Monarch ay napapansin na rin ng kakampi ni Ashburn na nagiging masyado na siya mapanganib or makapangyarihan, lalo't kung napapasama pa ito sa hukbo ng Monarch of Destruction. Kaya nag-decide ang dalawang Monarch na si Baran at Rakan na magtulungan upang pabagsakin ang Shadow Monarch. Sa kadahilanan para sa kanila ay hindi sa kakampi si Ashburn, kung hindi isang banta na anytime ay pwede maging mas superior pa sa kanila. At doon malalasap ni Ashburn ang pangalawang pagtatraidor sa kanyang buhay. Nagawa ni Ashburn matalo si Baran pati ang hukbo nito. At si Rakan naman ang King of the Beast ay nagawang makatakas dahil sa takot nung makita kung paano lang nilampaso ni Ashburn ang hukbo nila at si Baran. Matapos ang digmaan sa pagitan ng mga Monarch ay bumaba naman mula sa kalangitan ang mga rulers upang kausapin ang dating kasamahan nila, which is si Ashburn. Humingi nga ng kapatawaran ang lahat ng Fragment of Light kay Ashburn dahil sa kawalang asal na pagpaslang nila sa kanilang creator. So basically gusto na nila maging kasapi ulit si Ashburn. Pero nanaig ang galit at poot na nararamdaman ni Ashburn sa kanyang mga kauhuri. Pero hindi tinake advantage ito ng mga rulers yung kawalang kakayahan ni Ashburn na lumaban sa kanila, knowing na mahina ito at kakagaling lang sa pakikipaglaban sa dalawang Monarch. Kaya't binigyan nila ng pagkakataon si Ashburn upang makapagtago at makapagpahinga. Sa isip-isip na ni Ashburn na gusto niya makagante kay Rakan sa King of the Beast dahil sa pagtraidor nito sa kanya. Pero nalaman ni Ashburn ang buong katotohanan kung sino ang may pakana ng lahat. Sa chapter 177 ng solo leveling ay na-reveal dito na bago pa man makuha ni Ashburn ang katawan ni Baran ay nagawa pa nito makapagsalita at sabihin kung sino ang nag-utos na paslangin si Ashburn. At ito ay walang iba kundi si Antares, ang Monarch of Destruction. Kung ating i-analyze, si Ashburn ay kinukonsider as a second strongest ng mga Monarch. Pero dahil lalo itong lumalakas sa tagal ng panahon, ay doon rin natakot at nakaramdam ng inggit si Antares. Kaya nag-decide siyang ipapaslang ang Shadow Monarch sa iba niyang kasamahan na Monarch, sapagkat para sa kanya ay isa lang dapat ang turingin na malakas sa kanilang grupo, which is siya lang dapat yon as a Monarch of Destruction. Nalaman na nga natin kung bakit hinirang si Ashburn as a Shadow Monarch at ang pag-aanib niya sa mga Sovereign.
So dako naman tayo sa pangatlo kung bakit si Song Jin-woo ang pinili ni Ashburn bilang vessel niya. Bago ito sagutin, alamin muna natin kung bakit kailangan ng vessel. Ano ang punot dulo nito? Sa chapter 163, nasabi nga dito na natalo na ng mga rulers yung ibang majority force ng mga monarch. Kaya nag-decide silang magtago nung nag-reappear si Ashburn that time, kung saan ay krinak nila yung dimension. Bali dito nga ay tinuturing pa rin nila si Ashburn bilang kaalyado nila, knowing na walang saysay kung kakalabanin nila ito ulit. Kaya it's a great chance na magtago muna at i-reserve ang iba nilang natitirang puwersa. Then dito nga ay naghahanap sila ng suitable new world, kung saan ipipwede nilang palakasin ang kanilang puwersa. Kaya't napili nila ang Earth. Naging malaking advantage nga ito sa mga monarchs sapagkat walang kakayahan ang humanity i-defend ng kanilang sarili sa mga katulad nila na isang god level threat. Kaya't doon ay naging madali lang sa mga monarch masakop ang mundo. Well, kung maalala nga natin sa chapter 57, ay pinakita sa Demon Castle yung trahedya nangyari sa South Korea. So meaning hindi ito gawa-gawa lang ng system. Totoo itong nangyari na nai-record sa alaala ni Ashburn. Kaya walang nagawa ang mga rulers kung hindi ay muling ibalik ang lahat at ayusin yung mga nasira ng mga monarch. Kasi ito naman talaga yung layunin ng mga rulers, kung saan ay kailangan nilang i-defend yung creation ng absolute being sa mga kaaway nilang destroyer o monarch. Ginamit nga nila dito ang Cup of Reincarnation, ang tools na kayang ibalik ang lahat sa nakaraan. Pero yung effect nito ay 10 years lang yung pwedeng itong ma-rewind. So ulitin ko lang, 10 taon lang ang pwedeng maayos ng Cup of Reincarnation. Bukod pa dyan ay meron itong limitasyon. Kumbaga pag always itong nagagamit ng mga rulers para ibalik ang lahat sa nakaraan ay malaki yung chances na hindi na nila ito muling magagamit pa. Marahil sa sinabi na absolute being, ang lahat ng bagay ay may limitasyon. Kaya nag-isip sila ng plano upang ma-prevent yung paggamit sa Cup of Reincarnation. At dito papasok ang mga hunters. Bali sinabay nga nila sa Cup of Reincarnation ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga piling individual na tao. At ito yung mga individual na nagkaroon ng awakening. Tinawag nga silang mga hunters, kung saan ay nagpoposes sila ng magical energy. Ginawa nga ito ng mga rulers upang makayanan ng mga tao i-defend ng kanilang sarili sa hukbo ng mga monarch. Then may mga ibang hunters na binayayaan ng napakalakas na kapangyarihan. Ang good example nga dito ay ang mga national level hunter. Nagpoposes nga sila ng immense magical energy na liwanag na galing sa mga rulers. Isa nga sila sa may pinakamalagang ginagampanan sa digmaan between monarch at mga rulers. Sa kadahilanan sila ay ang vessel ng mga rulers. So bakit kailangan ng vessel? Simple lang, ito yung magiging way ng mga rulers para makapunta sila sa Earth, para maligtas ang humanity sa pinaplanong pag-take over ng mga monarch. However, naging disadvantage nga ito sa mga rulers sapagkat nakaisip ng plano ang mga monarch. Kahit na always na nire-rewind ng mga rulers ang oras, ay hindi naman nawawala sa alaala ng mga monarch yung buong nangyari. So sa madaling sabi, ang monarch at rulers ay hindi epektado sa Cup of Reincarnation yung alaala nila. Kaya't nagkaroon ng way ang mga monarch para mag-isip at maka-adapt sa mga plano ng mga rulers. At doon sumagi sa kanilang isipan na gamitin ang ibang mga hunters para maging vessel nila. Dahil nga sa restriction na bawal ang katulad nila na maglabas-pasok sa Earth at pumunta sa Dimensional Rift, ay ito ang paraan na naisip nila, ang pagganap ng mga suitable vessel na kayang i-handle ang kapangyarihan ng mga monarch. Naging matagumpay nga yung ibang mga monarch sa pagganap ng suitable vessel nila. However, may dalawang monarch nga ang hirap sa pagganap ng vessel at ito ay sila Antares at si Ashburn. Ang rason nga nito ay napaka-rare nga makadiskubre na kaparehas nila ng katangian. Dagdagan mo pa na nagpoposes ang dalawa ng immense magical energy o napakalakas na kapangyarihan, kaya ang pagganap ng vessel ay pahirapan talaga sa dalawang ito. At dito papasok ang architect, ang creator ng system. Matagal nga sila naghanap ng taong hahawak sa kapangyarihan ni Ashburn na may katangian na pagkakaroon ng matibay na mentalidad, superiority, physical power at ang panghuli ay nalalapit sa kamatayan. Kung tutusin nga ay napakahirap makahanap ng ganitong katangian. Pero sa hindi inaasahan ay matagumpay na nakahanap ang architect at ito ay si Song Jin-woo, ang mortal na nalalapit sa kamatayan dahil sa pagtulong niya sa kapwa at may dedikasyon na hindi basta-basta matitinag. Nagustuhan nga siya ni Ashburn bilang vessel niya. However, naging kabaliktaran naman ito sa architect sapagkat nakikita niya si Song Jin-woo ay walang kakayahan para i-adapt ang kapangyarihan ni Ashburn. Kumbaga may doubts pa rin siya dito o minamaliit niya talaga.
Ulitin ko lang, ang architect ang nakahanap kay Song Jin-woo, pero si Ashburn ang pumili sa kanya ng taus-puso. Marahil nakikita niya na meron silang similarities ni Song Jin-woo, kaya't doon ay pinagmasdan ni Ashburn ang growth ni Song Jin-woo, ang bawat struggle nito sa mga labanan at sakripisyo niya sa kaibigan at pamilya, na kahit itaya niya pa ang kanyang buhay. Mahalin tulad nga natin dito si Ashburn kung paano siya nakipaglaban sa mga rulers at isacrifice sa kanyang buhay para sa kanyang creator. Kaya't doon ay nasabi ni Ashburn para kay Song Jin-woo ang linyang tumatak talaga sa bida natin. I am record of your struggles, the evidence of your resistance, and reward of your pain. Mga salitang nagsasabi sa ating bida na si Ashburn ay success sa lahat ng paghihirap ni Song Jin-woo. Pinatunayan nito na hindi siya sumuko sa kahit anong kakarapin niya. At siya si Ashburn ang magiging kakampi ni Song Jin-woo para masakatuparan ang inaasam ng bida natin na tagumpay. Tagumpay na magbibigay sa humanity ng liwanag. Kaya't doon ay naging final na ang desisyon ni Ashburn na pipiliin niya si Song Jin-woo para maging vessel. At hindi siya mag-i-interfere sa ninanais ni Song Jin-woo. Bali nandito lang siya para ibigay ang kapangyarihan na kinakailangan ng bida natin. Alam rin kasi ni Ashburn na pares lang sila ni Song Jin-woo ng minimiti, na iligtas ang minamahal nila. Kaya't doon ay tumigil na si Ashburn sa pakikipaglaban sa mga rulers at pinaubayan niya na kay Song Jin-woo ang lahat. At ito ang buong pangyayari kung sino si Ashburn sa past life niya at bakit si Song Jin-woo ang napili niya para maging vessel. By the way, masubscribe na kayo sa YouTube channel natin sapagkat gumagawa po tayo ng manga chapter video ng solo leveling. This is Senpai Koy. See you in next video.